today's video, cheap stores in Japan. Hello mga kapatid! At bago po tayo umuwi, dumaan po muna tayo sa mga murang tindahan na sikat sa Japan. Nandito po tayo ngayon sa Mega Donki. Ang Don Quijote ay nagsimula po sa Japan bilang isang discount retail store noong 1980 at naging wholesale store noong 1982. Founder po nito ay si Takao Yasuda at ang unang naitayong Don Quijote ay sa Suginami, Tokyo. Ang Don Quijote ay nakuha po sa pangalan ng isang title character ng isang sikat na Spanish novel. At sa panahon po natin ngayon ay tinatawag na po natin ito sa nickname niyang Donkey. Mura lang po dito dahil po kahit pang retail ang benta, ang presyo po ay pang wholesale price. As of 2021, meron pong 160 na Don Quijote dito sa Japan. At meron na rin po sa ibang bansa tulad po ng Singapore, Hong Kong, Hawaii, Malaysia, Bangkok, Taiwan, Macau, at sa Guam. Grabe, di ba? Marami po kayong mabibili dito. Mula sa mga basic groceries, frozen, produce, electronics, accessories, clothings, at iba pa. Tinawag po itong Mega Donki kasi napakalaki naman po talaga. Hindi ko na nga po mahanap yung kasama ko. Asa na ba yun? Baka po nasa itaas. Sa itaas po nito ay merong mga damit, sapatos at mga accessories. Meron din pong mga electronics. At ang nakakatuwa po, meron na rin po sila mga Pinoy products. Kahit hindi pa po ganun kakumpleto, okay na rin. Ayan, nakapamili kami. Konti nga lang. Yun lang pong mga kailangan. Ito naman po tayo sa 2nd Street. Ito po ay isang thrift store or second-hand store na nagbebenta at bumibili po ng mga items tulad po ng mga damit, fashion goods, furniture, home appliances, musical instruments, outdoor goods, at marami pa pong iba. Nagsimula po ang unang 2nd Street store sa Los Angeles, California noong 2018 at nagsimula dito sa Japan noong 1996. At meron na pong more than 800 stores sa buong Japan. Mukhang mga bago pa po ang mga gamit dito. Mukhang hindi mga second hand at marami rin pong pagpipilian. At napansin ko po na parang mas mura ang mga gamit dito kesa po dun sa mga second-hand store sa lugar namin. Ang sarap pong mamili dito, ang daming pagpipilian, ang daming magaganda at napakamura. Parang hindi siya second-hand. Mukhang mga bago pa talaga. Second-hand store nga ba itong napasok ko? Wow, nakakagulat. Napaka-organized. Talagang andito yung mga bata, andito yung mga panglaruan, andito yung mga pang-ladies, andito yung men's, andyan yung mga pang-accessories, andyan yung mga damit, mga pang-itaas, mga pantalon, mga sapatos. Yan, tingnan nyo, ang ganda, di ba? Pantay-pantay yung hanger nila, pantay-pantay yung mga sapatos. Ang galing. Ito naman yung mga pandamig, may mga pang-casual, formal. At dito naman po, sa bandang side na to, ay ang kanilang mga branded stuff. Ang sarap po sana mamili, no? Kaya lang po, hindi po kasi ako bumibili ng mga bagay na kahit mura, kung hindi ko naman po kailangan, next time na lang. Pero practical way po ito para sa mga item collectors. Baka gusto po ninyong mag-business at magtayo po ng sarili po ninyong 2nd Street store sa Pilipinas. Dito naman po tayo sa Co-op Sapporo. Wala po tayo sa Sapporo. Branch lang po ito ng Co-op Sapporo dito sa Mukawa, Hokkaido. Ang tawag po nila ay Seikatsu Kyodo Kumiyai Kopu or Consumers Cooperative. Ang layunin po nila ay makapagbigay ng goods and services sa pinakamababang halaga. Cooperative po kaya mura. Eto na, biyahe na po tayo pauwi. Nakakapagod po itong araw na to mula airport at tinaanan po natin mga stores. Tara, silipin natin yung tutuluyan ko habang ako'y nandito sa Hokkaido. Hindi po siya hotel, apartment po siya. Maliit lang, pero ang importante, malinis, tahimik, at syempre, libre po. Sayang din po yung pambayad sa hotel. Ito na nga po ang tutuluyan ko. Studio type apartment po siya at may convenience store po sa ibaba. Dahil wala pong tao maghapon, napakalamig po ng kwarto. Ayan, alam niyo na po kung saan merong mga murang bilihin dito sa Hokkaido, Japan. Nakakapagod man po, pero enjoy pa rin. Until next video po, thank you for watching!